Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Yes, Lord, is good. Tunay po na mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay tumayo lahat at ihanda po natin ang ating mga puso para po sa pagpupuri sa Panginoon. Siya po ay pasalamatan sa umaga nito. Yan, alam ko po na bawat isa sa atin, kaya po narito tayo dahil alam ko po na marami tayong ipagpasalamat sa ating Panginoon sa umaga nito. Kaya naman sa umaga nito, sige po, ang bawat isa sa atin, pwede po tayong mag-usal ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ayan. Manalangin po tayo. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon na sa umagang ito, salamat po Panginoon sa kasiyahan, sa kagalangan ng aming mga puso, na kami po mga kapatid ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Salamat Panginoon, dahil pagmulat pa lang ng aming mga mata, ibinigay mo na sa amin ang punong-puno ng pag-asa, katagumpayan sa aming mga buhay, lalo tigit ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat, salamat Panginoon, salamat sa katugunan ng aming mga pananalangin. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil may mga sitwasyon man kami kinaharap sa aming mga buhay. Mayroon kaming Diyos na mananagumpay. Walang iba, Panginoon, kung hindi ikaw yan. Salamat, dahil sa mga sitwasyon na ito, hindi mo kami iniiwan. Lagi ka nandyan, Panginoon, para sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na wala po kaming maitatago sa iyo. Ang lahat ay hayag sa iyong harapan. Ano man po yung mga kasalanan, ano man po yung mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito, upang kami po ay maging karapat-dapat na sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. Lalo tigit ang mga salita mo na aming maririnig sa umagang ito, Panginoon. Wala nang hadlang, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay matatanggap namin sa umagang ito. Salamat, salamat sa napakawagas na pag-ibig mo sa iyong mga anak. Nagkakasala man kami, Panginoon, pero laging handa ang iyong puso upang kami ay patawarin. Salamat dahil alam po namin, Panginoon, na sa umagang ito, nakamtan na namin ang kapatawaran na iyong pong iginawad sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, mayroon po kaming kalayaan na ikaw ay aming sambahin, purihin, Panginoon, maawitan ka namin sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang mga awitin na hinanda ng aming worship leader sa umagang ito. Bigyan niyo po siya ng higit na karunungan na madalang kongregasyon, Panginoon, sa kanyang pangunguna sa mga awitin na kanyang hinanda. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Maging sa mga salita mo, Panginoon, gamitin na lamang na maging daluyan ng iyong lingkod ng iyong salita. Bigyan niyo po siya ng anointing sa umagang ito, karunungan na nagmumula sa iyo, na maihayag sa aming kalagitnaan ng iyong mga salita. Ngayon pa lamang, Panginoon, buksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon, na tanggapin ang mga salita mo sa umagang ito. Mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan espiritual sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, sa mundong ito, napakamaraming pagsubok na dumadaan sa aming mga buhay. Ngunit ang mga salita mo ang magbibigay ng kalakasan sa aming mga buhay espiritual. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay magtatagumpay po kami. Hindi po kami titigil sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, habang kami po ay mayroon pang kalakasan, Panginoon,
Amen. Bigyan mo ng papuring palakpak ang ating Panginoong Diyos sa umaga na to. Amen. Tunay nga na sa kalagitnaan natin ay nandito ang ating Panginoong Diyos na buhay. Yan sabi sa kanyang salita sa Mateo 18 verse 20, "For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them." Amen. Yan tunay nga na mararanasan natin sa umaga na to ang presensya ng ating Panginoong Diyos. And sa simbahan na to na kanyang tinayo ay tunay nga na napakabuti ng ating Panginoong Diyos at tunay na kamangha ang ating Panginoong Diyos. And sa ating pagpupuri, yan, ano man yung mga hadlang sa atin, ano man yung mga iniisip natin, pagod, problema, alalahanin mo na meron kang Diyos na buhay na tutulong sa
Let your mercy and strength
atin ng Santong Espiritu, yung patuloy na nadadarapan po natin yung kanyang pagsama sa ating pong kalagitnaan habang tayo po ay nasa pagpupuri at pagsamba sa ating pong buhay ng Diyos. Amen po? Yan, purihin po yung Panginoon at sa bago po na ito, yan nais ko po na muli ibahagi po sa inyo yung ating pong mensahe ng Panginoon para po sa ating pong mga pamilya. Yan, purihin po yung Panginoon dahil sa katagumpayan ng aming pong naranasan po kahapon sa aming pong inatinat na National Disciple Clinic. Yan, marami po kaming natutunan. Sabi nga ay bilang pagpatuloy po ng ating pong ginagawang pagdidisipulo sa ating pong mga kasama o sa ating pong mga kapatiran, sa ating pong mga pinag-aaralan sa small group. Yan, talagang dapat po pala ay maging nakatuon yung ating pong kaisipan o yung ating pong gawain para po sa paggawa po ng disipulo. Yan, nakakatuwa po kahapon dahil sa aming pong mga discussion, sa aming pong mga ginawa kahapon, talagang yung ating pong iglesia, yung delegation po na yung mga participant na nagmula po dito po sa ating iglesia. Yan, sabi nga ay may katanungan po doon kung ano yung mission ng bawat simbahan. Kaya kami po, sabay-sabay po kami, kami po 13 o 12 kami na doon na talagang sabay-sabay po namin i-recite yung mission po ng ating pong simbahan. Kaya dapat po talaga, alam po natin kung ano po yung mission ng ating pong simbahan. Alam po ba natin yan, mga kapatid? Yung ating pong mission, yan, nakikita naman po natin dyan sa ating pong mga dingding, mga mission, di ba? At sabi nga ay, patungkol yung ating pong vision at yung ating pong mission ng simbahan ay tumutugma para po sa paggawa po ng disipulo. Yan po. At sa ating pong pag-aaralan, baga po na ito, yan yung Oikos Evangelism, patungkol po rin po ito sa discipleship. Kaya kinakailangan, sabi nga ay hindi doon sa ating pong mga small group na kanyang bibilangan, hindi po ito na patungkol doon po sa ating pong pag-mission, sa ating pong pagkahayo, kundi sabi nga ay yung simulan po natin yung ating pong outreach o yung ating pong pag-abot sa ating pong mga kapamilya. Yan, bahagi ko po ito na naka-revival night at sabi nga ay ito pa rin po yung nililid po sa akin ng Panginoon para po may bahagi ko po sa ating pong kongregasyon o sa ating pong kapulungan ngayong umaga po na ito at ayun na din po doon sa aming pong mga natutunan kahapon sa aming pong dinaluhan na National Discipleship Clinic. Yan, tama pamagat nga po niyan, Oikos Evangelism, simula yung ating outreach sa ating pong mga pamilya. Yan, meron po ba tayong mga kasama sa pamilya o ating pong mga kasambahay, ating pong mga pamilya na hindi pa natin kasama dito po sa ating pong pananampalataya o sa ating pong ginagawang pananambahan ng linggo o hindi natin pa siya kapanalig o kapananampalataya o bahagi na nabaga natin siya ng salita ng ating pong Panginoon. Yan po ba? Kung meron pa, talagang sabi nga ay simulan po natin yung pag-abot para po sa ating pong mga mahal sa buhay. At ang text po natin dito na gagamitin yung hawak po doon sa aklat po ng Magawa, chapter 16, verse 31. Yan, basahin po natin na sabay-sabay. Ready? Go! Sumagot na sila, sumapalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At sinasabi din po doon sa aklat po ng Juan, chapter 1, verse 41 hanggang 42, ay po lahat. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid ni Simon at sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas, ang pagbuga ng salita, ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Yan, pray po yung Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang mga banal na salita. Tayo po yung tumandaling manalangin. Tuloy nga po, Panginoon,
maraming salamat po sa inyong mga salita po na ito na aming pong pagbubulay-bulayan. Umaga po na ito, patuloy Lord na pagkalugad po kami ng karunungan, kaunawaan po Panginoon. Isa niyo po yung aming pong puso, isipan po Panginoon, at maunawaan po namin ang lubos po Panginoon. Tuloy po ang inyong mga salita sa aming pong mga puso, isipan po Panginoon, at ito po sa patuloy na makita sa aming pong harapan. Kaya naman po Panginoon, ganito po, gamitin niyo lang din po ako bilang lalo yan ay mga banal na salita at ikaw po siya makita sa aking pong harapan. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming mananampalataya o isa tayo sa mga sinasabing nakakilala sa Panginoon na matagal nang nananalangin para po sa kaligtasan ng ating pong pamilya. Amen po? Ginagawa po natin yun, yung mga meron tayong mga kapamilya na hindi po natin nakakasama o na hindi, minsan na sila pa nga yung nagiging hadlang, hindi po ba? Sa ating pong pananampalataya, sa ating pong Panginoon, sila po yung nagiging hadlang upang hindi ka makapaglingkod o hindi ka makadalo sa mga ganitong pagkakataon ng araw ng linggo sa ating pong ginagawang pananambahan. Amen po ba? Pero mga kasi karamihan kung minsan sa ating pong mga tahanan na kung minsan kung yung ating pong mga mahal sa buhay, yung ating pong mga anak, yung ating pong mga asawa, di ba? Na hindi siya mananampalataya, gustuhin mo mang maglingkod o gustuhin mo mang sumamba sa Panginoon tuwing araw ng linggo, yan merong hadlang, di ba? Merong pumipigil sa iyo upang ikaw ay dumako doon sa bahay-sambahan. Yan kaya nga po, sabi nga ay tama naman po na ipinagpipray po natin sila. Yan, mabuti po yun, yung naidalangin po natin, yung ating mahal sa buhay. Pero daw po, yung sabi nga, yung pananalangin na may kasamang pananampalataya, ito ay hindi lang daw po hinihintay po natin sila na makasama. Sabi nga ay kinakailangan kumikilos din po tayo ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoon. Hindi lamang daw po basta sasabihin po natin na Lord, ligtas po yung aking pong mga pamilya o yung aking pong mga mahal sa buhay. Yan, sabi nga kung wala naman daw po tayong ginagawa o hindi po tayo kumikilos o hindi po intentional yung ating pong ginagawang pag-abot sa bawat isa po sa ating pong mga mahal sa buhay, kaya paano daw po kaya natin sila maisasama o paano po matutugunan ng Panginoon yung ating pong mga pananalangin. At himayin po natin, yung sinasabi po oikos evangelism. Ito po ay nagsisimula nga po sa ating pong mga tahanan. Ano po ba yung ibig sabihin ng oikos? Yan, ito po ay tumutukoy sa household o sa tahanan, sa family, sa mga close relationship po natin, o sa taong mga ipasasabi natin malalapit sa ating pong mga buhay. Di po ba? Yan po yung ibig pong sabihin ng oikos. Ang ibig sabihin, talagang isang pamilya, isang malaking, isang miyembro ng bawat pamilya ay kinakailangan po, ito po ay maabot po natin. Ito daw po yung unang misyon na dapat po natin ng bawat isang mananampalataya. Kaya sabi nga, bago po tayo tumingin daw po doon sa mga malalayong lugar o bago po tayo tumanaw doon sa mga dapat po natin abutin ng mga ibang tao, ay kinakailangan daw po muna natin makita yung mga tao po doon sa ating po mga tahanan o sa ating po mga pamilya. Kaya nga po, yung sa loob ng ating pong tahanan ay kinakailangan po magbahaginan po sila ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, meron pong isang challenge o isang hapon dito sa ating pong bawat isang mananampalataya. Sino po yung mga mananampalataya po dito? Nagtaas ka po ng kamay? Yan, po ba? Lahat po tayo, tayo po ay nananalig, nananampalataya po tayo sa ating pong Panginoon Jesus. Di po ba? Na siya po ay siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di po ba? Siya po yung Diyos na nagliligtas kabuhay ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po dapat
maipakilala po natin yung ating Panginoong Hesus sa ating pong mga kapamilya o sa ating pong mga kasama sa tahanan o sa ating pong mga malalapit na kaibigan. Yan. At kinakailangan po is maipakilala po natin yung Diyos o si Jesucristo na ating pong tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating pong buhay. Kaya ito po yung challenge sa ating pong bawat isang mananampalataya. Dan huwag lang daw po natin silang ipag-pray, ipanalangin, yung ating pong mga kasama sa pamilya. Dan simulan po natin silang i-outreach, o abutin po natin sila at sadyain po natin. Sabi nga, intentional po natin silang turuan ng patungkol po sa ating pong Panginoong Kristo. Amen po. Kagaya ng mga natanggap po natin o yung mga aral na itinuro po sa atin, di po ba? Tanggapin po natin yung ating pong Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating pong buhay. Dapat maibahagi po natin, sabi nga ay dapat sadyain, intentional po natin gawin ito sa ating pong mga kapamilya. Amen po ba rin, mga kapatid? Amen. Di po ba? Para po makasama po natin sila. Mas masarap po na maglingkod sa Panginoon na sama-sama yung buong pamilya. Amen po? Yan. Kaya nga po, meron tayo dito mga pag-aaral ng mga ilang puntos para makita po natin kung paano po natin maabot yung ating pong mga pamilya, yung ating pong mga mahal sa buhay. Yan. Ano po yung unang puntos po natin? Pakibasa na po. Yan, the family is our mission field. At sabi ko nga sa katabi mo, yung pamilya, yung ating pamilya. Yan, di ba? Yung ating pong dapat unahin na maabot. Hindi yung ikaw lang sa isang pamilya, ikaw lang yung nakakilala sa ating pong Panginoon. Di ba? Sabi nga, dapat po natin ibahagi yung ating pong Panginoon sa Kristo para po sa ating pong mga kapamilya, sa ating pong mga mahal sa buhay. Yan. Kaya pamilya, ang unang larangan ng ating pong pagbimisyon. Sa Bible, marami rin pong pagkakataon na ang mabuting balita ang siyang unang pumasok sa mga tahanan. Gaya nga po sa tahanan po ni Cornelius, di ba? Nakarinig ng sa pamamagitan nga po ni Cornelio, yan, sino po si Cornelius, siya po isang kapitan ng kanila pong lugar. Sabi nga, isa po siyang may takot sa Diyos. Siya po ay nananalig at malaki ang tiwala sa ating pong Panginoon. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 10. Yan. At maging yung bantay ng bilangguan, di ba? Doon po sa lugar po ng Pilipos. Yan. Ako din po yung kanyang pamilya at sabi nga ay sila po ay naligtas. Yung kanyang kasama po si Pablo, ay yung jailer po na ito, yung bantay ng kulungan, ay naligtas kasama po ng kanyang buong pamilya. Yan sa Gawas chapter 16. Yan, ito nga po, yung isang binasa natin po natin na si Andres, na pagkatapos niya makilala yung ating Panginoon Jesus, agad niyang hinanap yung kanyang kapatid na si Peter. At dinala at kanya pong pinakilala at binalita niya na natagpuan niya yung Mesiyas. Sabi nga yung Mesiyas, ang mga nakahulugan po nito, ito po yung Kristo. Yan, yung nabasa po natin po doon sa aklat po ng Juan, chapter 1, verse 41 hanggang 42. Yan, makikita po natin dito na marami pong beses na ginagamit po ng ating pong Panginoong Diyos yung isang tao para po maging daan ng kaligtasan sa loob ng sarili po nilang pamilya. Yan po ba? Sabi nga, tayo bilang isang mananampalataya, isang nakakilala sa ating pong Panginoon, na tayo po ay hindi po, sabi nga ay gagamitin po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magpapagamit po tayo para po maipakilala po natin yung ating pong Panginoong Jesus para po sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen po. Lalo hindi nga, sabi nga ay tumingin muna po tayo doon sa loob ng ating pong mga bahay o ng ating pong mga tahanan. Sino po ba yung mga kasama po natin sa bahay na hindi po natin nakakasama sa ating pong ginagawang paglilingkod? O sabi nga ay
yung mabuting balita ba ng Panginoon is napag-uusapan sa loob ng ating pong tahanan. Di po ba? Sabi nga ay, kinakailangan po yun na laging naririnig o napag-uusapan po natin yung patungkol po sa ating pong Panginoon si Kristo. Yan, pinakikita po nito na yung mabuting balita ay hindi lang dapat po na maging isang personal po nating karanasan. Kundi, sabi nga ito, ay dapat po natin dalhin sa ating po mga tahanan at bahagi sa kanila o sa mga ating po mga kasambahay o sa ating po mga kapamilya o sa ating po mga mahal sa buhay na tayo po ay nakarinig at tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoon sa Kristo. Sabi nga ay hindi daw po isang aksidente na inilagay po tayo ng ating pong Diyos sa ating pong mga pamilya. Yan, hindi aksidente na ito ay naging isang miyembro ng pamilya. Ito ba na ating pong mga kinabibilangan? Maaaring sabi nga ay bawat isa po sa atin, tayo, o bawat isa po sa atin, yung unang naging mananampalataya sa ating pong mga tahanan, yan dahil nais niya o nais na gamitin ng ating pong Diyos tayo para po maabot o may pakilala po natin yung ating pong Panginoon sa Kristo sa ating pong mga kapamilya o sa ating pong mga mahal sa buhay. May po ba ron, kapatid, na mananampalataya? Yan dapat po magamit po tayo, hindi wag po tayo yung naranasan po natin na kaligtasan o yung pagtanggap po natin sa ating Panginoon bilang Panginoon sa rin nagpagligtas sa ating pong buhay ay hindi lang po isang maging karanasan po natin habang tayo po ay nabubuhay. Sabi nga ay napag-aralan na namin kahapon na talagang yung make disciple o tulungan po natin o i-train po natin yung ating po mga mahal sa buhay. Yan. At saka pa, unahin po natin yung ating po mga mahal sa buhay para po makita sa loob ng ating pong tahanan na ang sabi nga ay ang laging pinag-uusapan ay ang ating pong Panginoon sa Kristo. Amen po? At sabi nga ay sa pamamagitan po natin sa mga naging karanasan po natin kung bakit po tayo mga naging Kristiyano ay talagang makikita po ito o nasasalamin po ito doon po sa ating pong mga tahanan. Na kapag nakita o mayroong tayo mga naging bisita o mayroong mga tao na nagpunta sa ating mga bahay, di po ba? Sabi nga, iba yung atmosphere na kanila pong makikita na madadatnan doon sa ating pong mga tahanan, di po ba? Hindi tayo nagkakaroon ng mga pagtatalo, hindi nagkakaroon ng mga masasamang salita na lumalabas po sa ating pong mga bibig po sa loob ng ating pong mga tahanan, di ba? Sabi nga kapag nakakita po tayo o merong nakakita, may nakapunta sa ating pong mga tahanan ngayon, tapos yung mga verses, di ba, ng Bible is meron tayong mga nakadikit doon po sa ating pong mga tahanan. Di po ba? Kaysa yung kung ano-ano yung nakadikit po doon sa ating pong mga dingding, as sabi nga, mas maganda na yung mga verses ng Bible na nakikita po doon sa ating pong mga tahanan. Amen po? Nagiging pinapabuhay po natin. Meron naman po tayong mga life verse, di po ba? Na isa sa pamuhay po natin niyon. Sabi nga, kapag meron po tayong naging bisita ng mga unbeliever, ay talagang makikita po nila, malalaman po nila na yung nakatira po dito ay isang Kristiyano. Di po ba? Isang mananampalataya, isang tao na may takot sa ating Panginoon. Amen po? Yan, pangalawa po, ano po yung susunod? Yan, prayer with faith leads to action. Yan, di po ba? Sabi nga ay yung mga panalangin daw po natin na may pananampalataya, ito po ay nagdudulot din daw po ng kinakailangan na meron po tayong paggawa, meron po tayong pagkilos. Di po ba? Kaya sinasabi po dyan sa Santiago 2:17, gayon din naman ang pananampalataya, walang alakit. Patay ang pananampalataya, walang alakit na gawa. Amen po? Hindi lang po basta tayo nananampalataya,
o hindi lang, sabi nga, hindi lamang tayo basta nanalig sa ating pong Panginoong Kristo, kundi sabi nga, dapat po tayo po ay gumagawa. Kung naisasapamuhay po natin ito, na ipabahagi din po natin ito sa ating pong kapwa. Diba? Pinakikita po nito, yung verse po na ito, o ng purpose po natin na ito, na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang ito po, sabi nga ay puro salita. O hindi lang po siya isang emosyon o puro emosyon lang. Ito po ay kinakailangan na meron po tayong pagkilos na gagawin. Di po ba? May kasamang aksyon o may kasamang pagkilos. Kaya kung tunay daw po tayong naniniwala na ang tao ay hindi maliligtas, di po ba? Na kung wala po sa kanila si Kristo, sa kanila pong buhay. Amen po? Kagaya po ng ginawangan po natin, di po ba? Sabi nga ay makakamit lang po natin yung kaligtasan sa pamamagitan niya po ng ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya daw po, nais po ng Diyos na tayo po ay maligtas at gain din po yung ating pong kapwa, lalo-lalo na nga po yung ating pong mga mahal sa buhay. Kaya hindi tayo nananatiling passive tungkol sa ating pong mga pamilya. Kinakailangan dapat tayo po ay maging active po tayo sa ating pagtuturo sa ating pong mga pamilya o sa ating pong mga ginagawa, sa ating pong mga panalangin na mayroon pong pananampalataya. Ito po yung nagtutulak sa atin para po tayo po ay gumawa ng mga intentional na hakbang. Yan, hindi lang po natin nasasabihin na, Panginoon, iligtas mo yung aking pong pamilya. Yan, habang sabi nga ay panay na lamang na gano'n yung ating pong pinagpipray sa ating pong Panginoon. Subalit sabi nga, nananalangin ka, subalit hindi ka naman kumikilos. Yan, di ba? Ano po yung sabi sa atin? Di ba? Patay yung mga sabi nga po na yung pananampalatayang walang palakik na gawa. Yan, kaya nga po, para po maabot po natin yung ating pong mga mahal sa buhay. Yan, maabot po natin sila. Kasama po sa prayer natin yung panalangin na meron pong pananampalataya at yung pagiging available po sa ng Diyos sa pagsasabing Panginoon, O Lord, gamitin mo ako para maabot ko sila, yung ating pong mga mahal sa buhay. Dapat mo, ganun po yung ating pong pananalangin para po matulungan natin sila, para po may pakilala natin yung ating pong Panginoong Jesus sa kanila pong mga buhay. Kaya kada po ginagamit ng Diyos yung ating pong mga buhay, yung ating pong mga testimony, yung ating pong mga intentional na pagtuturo ng mabuting balita para maabot po natin at madala po natin yung ating pong pamilya sa paanan ng ating pong Panginoon. Amen po? Dapat tayo po bilang mga mananampalataya is talagang magamit po tayo ng ating pong Panginoon. Mapakilala po natin yung ating pong Panginoong Kristo sa ating pong mga mahal sa buhay. Yan. Amen po parang? Yan. Pangatlo po. Yan. Pakipasa ko nga po. Yan. Bible evangelism requires intentional gospel teaching. Yan. Ang Bible evangelism daw po, ito po ay kailangan ng intentional sadya o sinasadya o sadyain po natin o magpusa po tayo sa pagtuturo po sa kanila ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. At sa letter A, sabi nga, the gospel must be clearly shared. Yan, ang ebanghelyo, yan, ang mabuting balita o yung gospel ay dapat po, ito po ay malinaw na ibabahagi po natin sa ating pong mga kapamilya o sa ating pong mga mahal sa buhay. Hindi daw po, sabi nga, hindi sapat na mabait lang po tayo sa ating pong pamilya. Yan, hindi daw po dapat maging mabait lang po tayo sa kanila. Dahil, bakit tayo mabait? Sino po bang mabait? Yan, di ba ba? Sabi nga, dahil tayo po ay may Diyos sa ating pong mga puso, meron po tayong Kristo sa ating pong mga puso. Di po ba? Dahil tayo po ay mananampalataya, kaya po tayo ay mababait sa ating pong mga pamilya. Amen po ba rin? Yan, hindi daw po sapat na tayo ay isang religyoso lamang
o hindi tayo, sabi nga ay generous sa ating pong pamilya, kaya kailangan daw po nilang marinig ng ating pong mga kapamilya o maintindihan yung mabuting balita ng ating pong Panginoon. Amen po? Yan. Yan po sinasabi po sa alam po ng Roma, chapter 10, verse 14. Pakibasa nyo nga po, malakas. Kaibigo. Sila pili kung wala na nangaral sa kanila. Amen po? Kaya sabi nga ay hindi napakaganda po na yung sinasabi po na yan, gaya po natin, di po ba? Paano nung tayo makakapanampalataya kung walang nag-share po sa atin, kung walang nagbahagi po sa atin ng mabuting balita po na ito, di po ba? Ng patungkol po sa atin pong Panginoong Kristo. Paano po kung walang tao na ginamit, di po ba? Upang tayo po ay mabahaginan ng kanya pong mabuting balita. Sabi nga ay ipinakikita po nito na mahalaga po at kinakailangan malinaw na pagpapahayag ng mensahe ni Kristo para sa tao o para sa ating po mga mahal sa buhay, para din po sila ay magkaroon po ng pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen po? Yan, sabi nga ay kinakailangan po ituro po natin o ipakilala po natin si Jesus sa kanila po mga buhay. At sa lahat, at sabi nga ay tanggapin din po nila yung ating pong Panginoon bilang bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang pong buhay. Kaya nga po mahalaga po yung sinasabi nga po na intentional o yung sadyang pagtuturo ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Yan, hindi puro sabi nga ay casual na reminder o yung basta pagbabahagi lang po ng mga verse sa Bible. Yan, kailangan daw po na malinaw at sabi nga ay organize yung pagtuturo po natin, di po ba? Ituro po natin yung tungkol sa kasalanan, ano ba yung nagiging parusa kapag tayo po ay makasalanan. Ituro po natin sa kanila yung mabanalan ng ating pong Diyos. Amen po? Ituro din po natin sa kanila yung assurance ng salvation. Na kapag tinanggap po nila yung ating Panginoong Jesus, kanila pong buhay, turo po natin yung kasiguruhan ng ating pong kaligtasan. At habang sila po ay tinuturuan po natin, sabi nga ay itiniisipulo po natin sila. Diba? At sa gayon ay patuloy na sila rin, darating yung panahon, darating yung pagkakataon na sila din po ay magtuturo at maghahayag, mag-share at malinaw ng patungkol po sa ating pong Panginoon. Kaya habang intentional po natin itinuturo yung mabuting balita ng ating pong Panginoon, mas pagkakaroon po ng pagkakataon yung bawat pamilya o yung ating pong pamilya na maintindihan po nila, maunawaan po nila kung sino po si Kristo at kung ano po yung tunay na kaligtasan na atin din pong nakamit. Amen po? Sino po ba rin yung ligtas na? Amen po ba? Kailangan po sure po tayo na tayo po ay ligtas, di po ba? Mga tinanggap po natin yung ating pong Panginoon bilang Panginoon sa rin tagapagligtas ng ating pong buhay. Dapat po panindigan po natin o sabi nga, panghawakan po natin yung mabuting balita po na yan na ating pong tinanggap, lalo na yung ating pong Panginoong Kristo. Yan, at ang letter B, sabi nga ay outreach is more than invitation. Yan, yung pagkakotong po natin sa ating pong mga mahal sa buhay ay mas higit pa doon sa isang invitasyon ng ating pong mga ginagawa. Di po ba? Kung minsan, iniimbita po natin yung ating pong mga mahal sa buhay, yung ating pong mga kaibigan, di po ba? Yung ating pong mga boyfriend, yung ating pong mga girlfriend, iniimbita po natin sila upang madala po natin dito sa ating pong simbahan, makasama po natin sila sa ating pong ginagawang pananambahan tuwing araw po ng linggo. Sabi nga ay, maraming believer lang po yung hanggang mag-invite lang po sila papunta nga po dito sa ating pong bahay-sambahan. Maganda naman po yun, i-invite po natin sila.
Pero sabi nga, bilang isang mananampalataya, hindi po doon natatapos yung responsibilidad po natin na sila po ay inimbitahan lang po natin. Pagkatapos, tapos na. Kinakailangan, hindi daw po doon natatapos yung ating pong pag-i-invite po sa kanila. Ang invitation po, ito po ay simula pa lamang na mas malalim pang pong proseso ng pag-abot po natin sa ating pong mga mahal sa buhay o sa mga tao na ating pong inimbitahan. Amen po, kapag naimbitahan po natin sila, nag-respond sila na umaten, di ba? O nakasama po natin dito po sa ating pong ginagawa pa na ng bahan, tuwing araw po ng linggo. Sabi nga, isimula pa lamang po yun. Sabi nga ay, patuloy po tayo, sadyain po natin na sila po ay maaralan o mabigyan po natin sila ng salita ng ating pong Panginoon. Hindi po doon nagwawakas yung sa pag-iimbita yung ating pong tungkulin. Bilang sa mananampalataya, sabi nga ay tungkulin po natin na sila po ay turuan o intentional po natin silang aralan ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Kaya naman po na talagang masasabi po natin na napakabigat ng tungkulin, di po ba, na kapag po tayo ay nagbabahagi o nag-iimbita o nagtuturo ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Kaya, di ba, sinasabi po doon sa ating pong Great Commission, di po ba, sa hango po doon sa Mateo chapter 28, verse 18 hanggang 20, di po ba, na talagang makikita po natin doon, sabi nga ay hindi lamang po mag-imbita ng tao, kundi make disciple. Magtulong po tayo, gawin po natin sila na i-disciple po natin sila. Turuan po natin sila. Ano ba? Ibig sabihin, ang pamilya po natin ay hindi lamang iniimbitahan, kundi kailangan maturuan ng intentional at tuloy-tuloy hanggang sila po ay lumalim sa pagkakakilala sa ating pong Panginoong Kristo. Amen po ba? Sabi nga, hindi lang po sila dapat iniimbita, kundi sila po ay, ano po sinasabi? Sadyain na turuan ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Amen po? Hanggang sila din po ay maging isang disipulo at darating yung pagkakataon na sila din po ay maghihikayat, sila din po ay magtuturo ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Dahil lang po, ang nagpag-aralan nga po namin kahapon, yung sa pagdidisipulo, hindi po yan sandali lang o hindi po yan madali lang gawin. Kundi, sabi nga yung pagtuturo, pag-aaral para po sa ating pong Panginoon, ito po ay, sabi nga ay lifelong journey. Habang tayo po ay nabubuhay, na kinakailangan po ay ipamaligta po natin, ituro po natin, ibahagi po natin yung ating pong Panginoon Kristo. Amen po? Lalo tingin nga sa ating pong mga mahal sa buhay o sa atin po, sa loob ng ating pong mga tahanan. Amen po ba mga kapatid? Talagang sabi nga, hindi pwera po dito na pagkitan mo ng senior citizen ka na, tigil ka na. Di po ba? Hanggat may lakas po tayo. Di po ba? Kinakailangan hanggat meron po tayo lakas na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Huwag po tayo magsawa na ibahagi po natin ng ating pong Panginoon Kristo. Lalo tigig sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen po? Yan. Ano po yung pang-apat? Yan. Nakibasa mo nga po ulit, pang-apat. Yan. Amen po ba lang? Yan. Yung bawat mananampalataya daw po ay maaaring magsimula ng pag-abot sa kanila pong mga tahanan. Yan. Lalo na, di ba, yung tayo bilang mga magulang, nanay at tatay, di ba? Kinakailangan po, kung may mga anak po tayo na hindi po mananampalataya, di ba? Kinakailangan abutin po natin sila. Eh po ba lang, mga kapatid? Sabi nga, you don't have to be a pastor. Hindi mo naman daw po kailangan na maging pastor ka o maging isang leader ka o isang nagbabahagi ka o isang preacher. Yan, hindi naman daw po kinakailangan na tayo po ay nakapagtapos ng Bible school. Yan. O hindi daw po natin magiging katwiran na
hindi ka nag-aral ng Bible school, di po ba? O hindi ka magaling magsalita, hindi ka marunong magbahagi, di po ba? Sabi nga ay talagang kinakailangan po o intentional po natin aralin o turuan yung ating po mga mahal sa buhay. Gaya din po ng mga tinawag ng ating pong Panginoon, di po ba, yung mga unang alagad, na sila po ay mga ordinaryong tao lamang, di po ba, na tinawag ng ating pong Panginoon Jesus, at sila po ay tinuruan sa kanya pong kaparaanan. At ginamit din daw po sila ng ating pong Panginoong Diyos sa makapangyarihang paraan na itinuro po sa atin ng ating pong Panginoon. Yan, hindi daw po ibig sabihin nito na wala pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon, kundi, sabi nga, ang punto po dito ay hindi mo na kailangan maging pastor pa o maging isang tagapagturo sa mga small group, di po ba? Kundi, sabi nga ay, ang kinakailangan daw po ay kinakailangan lang po natin na tayo po ay sumunod sa ating pong Diyos o tayo po ay matuto at mapag-aralan po natin o makagawa po tayo ng pagbabahagi ng mabuting balita po na ito para po sa ating pong mga pamilya. Mas madali pong abutin yung ating pong pamilya kaysa doon po sa mga ibang tao. Di po ba? Talaga po minsan sa paghahayo mo, sa pagbabahagi mo ng mabuting balita ng Panginoon sa mga lugar na hindi mo gasinong kabisado o hindi mo gasinong alam yung mga tao doon kung anong klase ng mga tao, yung mga naandun, di po ba? Naranasan po namin yan sa amin pong mga paghayo. Dahil kung minsan talagang ayaw po nilang tanggapin yung salita ng ating pong Panginoon na amin pong binabahagi. Pero po mga tao na kung minsan sasagutin ka pa ng papilosopo o yung sinasabi nga ay taliwas doon sa binabahagi mo. Kasi nga ayaw nila na marinig o ayaw nila na malaman yung mabuting balita ng ating pong Panginoon. Ngayon po, kumpara sa ating pong mga mahal sa buhay, di ba? O sa loob ng ating pong tahanan, kabisado po natin yung ating pong mga kasama doon po sa ating pong mga tahanan o sa ating pong mga bahay. Amen po ba ron? Kaya nga pinakailangan po na wala po tayong dahilan, hindi po ako nakapagtapos o hindi ako marunong magsalita, hindi po dapat gano'n. Ang kailangan daw po natin ay pusong handa na matuto sa salita ng ating pong Diyos. At yung kagustuhan po natin, yung willingness po natin na tayo po ay tutulungan ng ating pong Panginoong Kristo. Amen po, na kung kulang ka sa kaalaman, di po ba, kinakailangan humingi ka sa ating pong Diyos. At tayo po ay ganyan po bibigyan ng karunungan, ng kaalaman sa pagbabahagi. At din po, yung kinakailangan yung compassion at yung sabi nga yung consistency, yung tuloy-tuloy na pag-aaral. At higit sa lahat, yung pagsunod po natin sa ipinapagawa po sa atin ng ating pong Diyos. Kaya matututunan natin habang sila sa buhay po natin o habang itinutulong, binabahagi po natin yung mabuting balita ng ating pong Panginoon sa ating pong mga bahay. Amen po maraming? Yan, sabi nga, ito pangalawa, start small but start intentionally. Ano po yan? Magsimula po tayo. Maliit lang. Hindi po basta-basta yung sabi nga ay bibigyan agad natin sila ng mga malalalim na salita ng ating pong Panginoon. Magsimula po tayo ng maliit, kaya kailangan daw po intentional o siya sadyain po natin o kusa po natin itong gawin. Sa ano pang magandang gawin po dyan? Maaari po, di po ba, lalo kung mga bago-bago na mananampalataya o sabi nga ay medyo na mapahagi natin ng salita ng Panginoon, yung ating pong mga mahal sa buhay, yung ating pong mga miyembro ng ating pong mga tahanan, di ba? O sige, mga anak, magsimula po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, once a week. Yan, every Saturday, mag-aaral tayo ng hapon. Yan po ba? So kaya ay simulan po natin at sa ating pong mga tahanan, yung sabi nga, one gospel lesson every week. Yan, mabuting balita. Ito, yung magandang itapik natin dyan talaga, yung
pamumuhay ng ating pong Panginoon nung siya po ay nag-ministry dito po sa lupa. Diba? Kung paano po natin nakilala po natin yung ating pong Panginoon Jesus sa ating pong mga tahanan. O gawin natin yan every week. Yan. Sabi nga, magkaroon din po tayo ng prayer gathering. Diba ba? Sa ating pong tahanan. Simulan po natin. Magkaroon po tayo ng pagpapanalangin sa ating pong mga tahanan. Yan, every week. Yan. Kapag nasanay na po sila, yan, gawin na natin araw-araw. Napakaganda pala na magkaroon tayo ng prayer gathering araw-araw sa ating mga tahanan. Diba? Makikita naman po natin yung resulta. Diba? Hanggang sa kasabitan po nila yan, parang naiinip na sila sa every week. Kundi, sabi nga, araw-arawin na natin. Diba? Yung pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Ay, importante lang po dito ay meron po tayong direksyon na pinatutunguhan. Kung tinatahak po, meron po tayong daan na tinatahak na nagagabayan po natin, natuturuan po natin, na-encourage po natin yung ating pong mga kapamilya ng patungkol po sa ating pong Panginoong Jesus at nandun din niya po yung tuloy-tuloy, yung sinasabi niya na consistency. Tuloy-tuloy na pag-aaral, tuloy-tuloy na pagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon doon po sa ating pong mga tahanan. Amen po ba ron? So, pwede niyo po masimulan po yun. Kami po, lagi po namin ginagawa po yung ganung bagay. At yung panglima po natin, yung puntos, yan, ano po sinasabi? Pakibasa nga po. Yan, meron parang po daw palang sabi niya ay panganib kung tayo po ay yung ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon ay medyo naaantala pa o kung minsan medyo pinagpapaliban na natin. Yan, bakit daw po meron panganib na tayo pong mararanasan kapag po yung ating pong pagsunod sa Panginoon ay medyo naantala o kung minsan ay pinagwawalang bahala po natin. Yan, sabi nga, we cannot assume there will be always be tomorrow. There will always be tomorrow. Yan, di po ba? Hindi naman natin talaga hawak yung buhay po natin. Di po ba? Na sabi nga ay, Namuta ko sa verse 5 ko, panumbok yung matalinong tao na nag-imbak ng kanya pong ani, di ba? Napuno yung kanya pong bodega, imbak niya na sigurado na siya na hindi siya magugutom, ilang taon is hindi siya dumating man yung tagutom sa kanilang lugar, is hindi siya magugutom, di ba? Na mayroong sinasabi ng gano'n, na kaya ang ginawa niya, nag-imbak siya ng maraming pagkain. Ba na kanyang kailangan. Subalit, sabi nga ay nakita ng Panginoon yung kanya pong makasariling pamumuhay. Di ba? Sabi nga, sa gabi na ito ay babawiin ko ang iyong buhay. Di ba? Hindi naman natin talaga alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Yan, Diyos lamang ang nakakaalam po yan. Kaya nga po, habang sabi nga natin dyan, na habang meron po tayong lakas, meron po tayong habang tayo po ay nabubuhay, patuloy na ibahagi po natin yung kaligtasan para po sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen po ba ron? Yan, hindi po. Minsan, di po ba, na yung binahagi po sa atin, Pastor Erwin, di po ba, yung push, yung pray until something happen, di po ba? Pero pinag-pray, na ang tagal, halos 25 years bago siya nakakilala sa ating Panginoon. Hanggang sa siya po yung nag-pray po na yun. Ang maalala ko sino na yung siya po ay bago mamatay, yung kanya po ikatlong kaibigan, pangatlong pinag-pray, di po ba? Ayan, doon po ang nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi niya ay minsan matagal na natin silang pinag-pray, maging yung ating pong mga kapamilya, pero hindi daw po naging intentional yung ating pong pag-share o pagbahagi po ng mabuting balita po sa kanila. At habang hindi po tayo hindi po natin sila natuturuan ng patungkol po sa mabuting balita,
yan, habang tumatagal na hindi po natin sila nababahaginan ng mabuting balita, ano pong nangyayari po sa ating po mga mahal sa buhay. Yan, di po ba? Makikita po natin na talagang yung puso po nila is tumitigas na o nagiging malayo na yung kanila pong pananaw para po sa ating pong Panginoong Kristo. Sabi nga ay mas lumalalim pa yung kanila pong attachment dito po sa mundo na kanila pong mga ginagalawan. Lalo po ngayon, di po ba, nakikita naman po natin na yung dito po sa atin, sa mundo ay talaga makikita po natin na marami po yung kasamaan o marami po mga humahadlang, di po ba, para po matukso yung bawat isang tao para po hindi sila makarinig o hindi nila malaman yung mabuting balita ng ating pong Panginoon. Marami pong pamilya na hindi sila mas involved dun sa mga pagpapalang spiritual o sa ating pong mga ginagawa tuwing araw ng linggo o sa ating pong mga tahanan. Yan, kaya po ang paalala po nito, habang hindi po natin sila nababahaginan ng mabuting balita ay talagang mahirap na natin silang makumbinse para po sa pag-aaral ng mabuting balita ng ating pong Panginoon dito po sa ating pong mga tahanan. Amen po ba? Kaya nga po, kinakailangan po, bawat isa po sa atin, ito nga po sa atin, ito po yung haman po sa atin. Paano kung inilagay ka po ng ating pong Diyos sa iyong pamilya na hindi mo lamang sila nabahaginan? O para hindi po sila naging bahagi ng iyong buhay spiritual? O hindi ka naging isang saksi ng ating pong Panginoon para po sa sa ating pong mga mahal sa buhay? Kaya po yung paalala po sa atin na huwag po natin ipagpaliban, huwag po natin iantala yung ating pong ginagawang pagsunod sa ating pong Panginoon. Yung paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Dahil, sabi nga, yung pagkakataon po na ito po yung binibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, huwag po natin itong sayangin. Amen po ba ron? Sabi nga, kapag may pagkakataon po tayo, sadyain po natin, intentional, talagang sadyain po natin, na ituro po natin, ipakilala po natin yung ating pong Panginoong Jesus sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen po ba ron, mga kapatid? Kaya po ba yan? Kaya po ba yan? Amen, di po ba? Kaya sabi nga, magkaroon po tayo ng intentional plan para po maturuan po natin sila ng mabuting balita. Ano po yung dapat po natin gawin? Yan, maglaan po tayo ng panahon. Yan, di ba? Commitment po natin. Maglaan po tayo ng mga aralin, ng lesson. Ipunin po natin o ipunin po natin po ating pong pamilya at i-share po natin yung ating pong Panginoon sa Kristo ng malinaw, ng mas naiintindihan po nila. At magsimula po tayo mag-disciple sa simpleng paraan na kaya mong gawin sa loob ng inyong pong mga tahanan. Amen po ba? Yan, maaaring hindi agad makita yung hindi po natin agad makita yung resulta, pero yung pagsunod po natin, yung ating obedience, yan, ay bahagi po ng paraan ng ating pong Diyos para po maabot po natin yung ating pong mga mahal sa buhay. Kaya po, ang mahalaga po dito, tayo po ay faithful na tagasunod o sumusunod at patuloy na ginagamit ang ating pong Diyos sa proseso po ng pag-abot sa ating pong mga mahal sa buhay at sa ating pong mga pamilya o sa ating pong mga tahanan. Amen po ba ron? Kami nga maging matyaga lang po tayo, matapat lang po tayo na sumunod sa ating pong Panginoon at sabi nga, habang ginagawa po natin yan, pinoproseso po tayo ng ating Panginoon at patuloy na humili po tayo ng gabay ng Holy Spirit para po maturuan o bigyan po tayo ng karunungan ng ating Panginoon para po may bahagi po natin si Kristo sa ating mga pamilya. Amen po? Kaya po sa ating pagtatapos, sabi nga, ang away po sa evangelism ay hindi maaaring ipagwalang bahala para sa mga mananampalataya. Ito ba? Yan, at ang tahanan ay isa sa
evangelism at discipleship. Amen po? Dahil sabi nga ay napakahalaga po niya na talagang dapat madala po natin, maaralan po natin, o may disciple po natin yung bawat miyembro ng ating pong mga pamilya. Yan, kung tunay na mahal po natin yung ating pong mga pamilya, hindi lang natin sila ipag-pray. Hindi lang. Talagang mahal mo ang inyong mga pamilya, hindi lang po natin sila ipapanalangin, kundi, ano po yung sinasabi? Intentional natin silang abutin, tuturuan at dadalhin kay Kristo. Amen po, sabay-sabay nga po natin basahin po yun. Intentional silang aabutin, tuturuan at dadalhin kay Kristo. Amen po? Yan, purihin po yung Panginoon at tawa yung kanya pong mensahe po na ito ng Oikos Evangelism kung sa ating pong mga tahanan ay patuloy na gamitin po tayo na bilang isang mananampalataya para po maabot po natin o mabahinan po natin yung ating pong mga mahal sa buhay. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hindi po tayo ng patuloy na paggabay ng Panginoon para po sa mga mensahe niya po na ito ngayong umaga po na ito. Salamat po Panginoon sa patuloy na pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang muli mapagkulay-kulayan po namin ang iyong mga banal na salita. Ang mensahe niyo po na ito po Panginoon ay patuloy na maisagawa po namin sa aming po mga tahanan. Gamitin niyo po kami bilang isang mananampalataya po Panginoon sa mga kapamilya po namin, sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo at hindi ka pa natatanggap bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Lord, gamitin niyo po kami, po Panginoon, bilang inyong mga anak, po Panginoon. Maging kasangkapan po kami, po Panginoon, para po sa kaligtasan ng aming po mga mahal sa buhay. Ikaw po siyang patuloy na magbigay po sa amin ng karunungan at ano po yung aming pong paggawa, yung aming pong pagkilos, po Panginoon, ay patuloy po namin itong maibahagi, po Panginoon. Patuloy po namin magampanan, po Panginoon, ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lalo din po, Panginoon, sa amin po mga kapamilya na hindi pa po namin nakakasama po, Panginoon, o hindi ka pa po nila tinatanggap bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas ng kanila po mga buhay. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo po namin patuloy na pinagkakatiwala o inaasa po, Panginoon, yung lahat ng aming po mga kahilingan po na ito ay hindi lang po namin sila ma-invite po, Panginoon, upang makasama po namin sa aming pong pananambahan, sa aming pong pagpupuri at pagsamba, kundi po Panginoon, patuloy na ikaw po ang siyang gumamit sa buhay ng bawat isa po sa amin upang yung kaligtasan ng aming pong mga kapamilya ay patuloy din po nila itong maranasan. Patuloy na gamitin niyo po kami bilang daluyan po Panginoon ng iyong mga banal na salita para po sa amin po mga kapamilya. Salamat po Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa welcome kasalukuyan. Dako naman po tayo sa ating pong offering. Ayan. Sino ba excited magkaloob sa ating Panginoon Diyos? Amen. Dapat malakas po yung amen natin kasi hindi po tayo pinagkulang ng ating Panginoon Diyos. Kung kaya't nandito tayo sa kanyang bahay sa tahanan upang magpasalamat dahil pinagtagumpay po niya tayo sa buong isang linggo. Amen. Hindi niya tayo pinagkulang, hindi niya tayo ginutom. Amen po. Yan, sabi, it's giving time. Yan, ito naman po yung oras ng pagkakaloob natin sa Kanya. Sabi, naalala ko po dito, na yung pagkakaloob sa Diyos ay isang misyon. Isang uri ng regalo na dapat lahat ng Kristiyano o tumanggap sa Diyos ay meron nito. Ang pagkakaloob ay hindi lamang ito tinutukoy sa salapi, kundi sa talento at oras na dapat ibigay ng buong puso. Amen po? Yan, sabi nga, naalala ko po dito nung nag-aaral po kami ng yung back group, sa amin po, small group, Bible study. Yan. Meron po, hindi ko lang po matandaan kung ano yun na, meron po sa amin binigay na papel, sinagutan po namin yun, para malaman kung ano daw po yung gift namin na binigay ng Diyos sa
meron din pinasagutan sa akin yun. Tapos, nakita ko yung gift ko, givings pa rin. Sabi ko, Lord, ano ko ba to? Yung parang naisip ko, iniisip ko noon, akala ko sa salapi lang ko talaga tinutukoy yung givings ngayon. Pero, meron din kong nag-share na pwede mo ipagkaloob sa akin, Panginoon Diyos, yung talento na meron ka, yung oras kung paano mo ba Google, yung buhay mo sa pag-aaral ng banal na salita, sa pagdarasal, every morning, naaalala mo ba ang ating Panginoon Diyos, kung bakit ka nagigising ngayong araw na ito, nakapagpasalamat ka ba sa Kanya? Every time na kumakain tayo, naalala ko na sa pastor na lumalipit po dito, baka naaalala lang natin magdasal, kung kailan kakain lang tayo. Lord, salamat po sa biyayang tatanggapin po namin sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Baka yun lang din yung ginugugol natin sa pananalangin sa araw-araw. Yan. Purihin ang Panginoon Diyos dahil every time o every Sunday ng ating pag-aaral dito, ayan, pinag-pray din natin dapat kung paano din gamitin ang ating pong buhay. Yan ang napagin ko kanina sa ating pong pag-aaral sa buhay ni Pastor. Kung paano gamitin ang ating pong buhay sa pagbabahagi ng mga natutunan po natin dito sa loob po ng ating pong iglesia. Higit sa lahat, sa pamilya na meron tayo, sa mga kapitbahay, mga kaibigan, yan, gamitin tayo ng Diyos bilang kaparte o kabahagi ng iglesia ito sa kapahayagan ng mabuting balita ni Yesu Cristo na hindi lamang po tayo yung tumanggap ng mga biyaya mula sa ating Panginoong Diyos, di ba? Masarap po ibahagi ang mabuting balita sa ating pong pamilya na mas masarap din kung kasama natin sila sa iglesia ito na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nagagalak din po ba tayo kung nakikita po natin na makalat ang ating pong iglesia? Di ba hindi po? Nalulungkot po yung ating pong puso. Pero dahil pinagkalooban tayo ng ating Panginoon Diyos ng talento, binigyan tayo ng Diyos ng kamay, ng paa, ng kaisipan, para dumako sa iglesia ito, tumulong sa paglilinis. Amen po? Talento po yan, mga kapatid. Tumulong sa pagluluto sa iba't ibang mga gawain ng iglesia ito. May mga programa, lalo na po sa darating po na Sabado. Na po, yan, ang mga kananayan, nakatayan, yan, may mga kanya-kanya po tayong talento kung paano magluto. Meron po tayong learning battle. Yan, salamat sa Panginoon dahil sa mga programa ng ating pong iglesia. Isa po itong daan para magamit po ang ating pong buhay. Amen po? Hindi po para makilala tayo, kundi makilala ang Panginoon Diyos sa ating pong buhay. Isa pong pagpapala ito na natatanggap po natin sa ating Panginoon Diyos. At yung mga blessings, yung mga trabaho na matagal na po natin pinapanalangin, na bigyan tayo ng Panginoon Diyos ng magandang anak buhay, bigyan tayo ng Diyos ng negosyo, na papatok, di ba? Pero hindi yung magiging daan para kalimutan natin siya. Hindi po ito yung magiging daan para hindi po tayo maka-attend sa mga gawain ng ating Panginoon Diyos dahil naging busy tayo. Kundi mas lalo po tayong lumalim sa pagkilala natin sa ating Panginoon Diyos. Mas lalo tayong lumalim na umattend sa gawain niya. Amen po? Kaya po tayo po lahat ay tumayo. Sama-sama po natin, sabay-sabay po natin basahin ang Malalang na Scripted. Pangako to ng ating Panginoon Diyos na dapat po natin panghawakan. Sige pa mga kapatid, ready, go! Dalhin ninyo ang nabubuo ang inyong mga kasamang bahagi sa tahanan ng Diyos upang matagunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana sa langit at ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen! Manalangin tayo, hallelujah! Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mga pangako mong ito. Tunay nga po, Lord, na pagpalain mo ang aming pong buhay sa kabuuan po ng kongregasyon na ito, O Diyos. Nakakaranas ka ng mga sitwasyon, pero hindi nagtatagal. Dahil naniniwala kami
ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa bawat pamilya ng iglesia ito kung hindi mo buksan ang mga nangungawan sa langit at ibuhos ang masaganang pagpapala sa bawat isa. Kaya naman po Lord, pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na magkakaloob sa iyo at patuloy na ibalik ito sa bawat isa ng siksik, liglig at umaabot pa ng pagpapala. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Ang lahat ng ito ay sa iyo namin ipinagkakatiwala sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yun, palakpak po natin yung mga bata po natin. Yan, nakala po tayo sa ating announcement. Yan, welcome po natin yung ating mga bisita, si Sister Marian Oliva, tsaka si Sister Jackie Rovira. Kaya sige po tayo yung yan, praise. Hindi po, pwede na po. Yan, praise God po sa katagumpayan po ng ating NDC 101. Yan, bali NDC Clinic. Yan, pinagpala po tayo. Tapos, nakakatuwa po na kasama po tayo sa pagsulong ng Great Commission na making disciples of all nations. Kasama po tayo lahat yan. Prayer worship every Wednesday. Hindi lang po ito gawain ng
praise and worship, gawain po natin to. Pwede po tayo pumunta, 6:30 p.m. Kita-kita po tayo dyan tuwing Miyerkules ng gabi. Yan. Yan naman po sa ating choir practice, every Saturday, 4 p.m. Dito po sa ating bahay sambahan. Yung mga may ginagawa kong boses dyan, paggamit po natin sa ating Panginoon. Next po. Yan, Soul Winner Challenge. One more soul for Jesus. Sige, next po. Ayan po, every 6:30 p.m. araw-araw po yan, meron din po tayong prayer time. May mga prayer item po na sinisend po yung ating mga worship leader, mga leaders. Yan, every day, Monday to Sunday. Yan, may short clip po tayo. Yan, test na test po yung ating ABF. Hindi po sila nag-aaway din. Ito po yung ating activity sa ABF. Verse in up, short skill. Yan po yung group 2. Kaya naman po. Group 1. Kaya po talaga yung nag-aaway. Yan po yung ating Basha and Boss Boy. Yan naman po yung ating Group 3. Ayan po, inaanyayahan po yung mga ABF natin. Punta po tayo ng mas maaga po sa 8:30. Ayan, hindi po na po. Ay, 8, punta po kayo. Hindi po yun. Ito pa po yung isa natin activity sa darating po na Saturday. Yan, yung cooking battle. Serving with love, cooking with joy. Ayan po. Sa mga ABF po, tingnan na lang po natin yung mga GC natin sa mga updates po na. Mag-participate po tayo sa ating mga activities. Yan, Fellowship Sunday. Sa July 5, dito po sa ating bahay sambahan. Kanya-kanya po tayo bakon. Tapos meron po tayong konting palaro. Si Jay po si John Lloyd. Next po sa ating announcement, yan, yung mga ating social media platforms natin. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ayan, sa kanan, nakapag-share na po ba kayo? Nakapag-like? Ayan. Sa FB meron po tayong FB page. Tapos meron din po tayong YouTube page. Ayan, Adult Bible Fellowship sa Facebook din po yan. And din po sa YBF sa mga kabataan. And din po sa ating Children Bible Fellowship group po sa Facebook din po. Yan, batiin na po natin ang mga my birthday ngayong June. Yan, happy birthday po! Happy
pong dalawang bisita at punta po kayo rito sa harap. Hihingan po namin kayo ng kunting pananalita. Hindi, papanalangin po namin kayo. Kasi si bisita natin. Ano lang kapatid? Pag-pray ka lang namin. Si Marian Oliva. Sino po mga kapatid? Sila po yung ating mga bisita ngayong araw. Hindi nga po yung bawat isa po sa atin ay ito po natin yung ating po mga kamay at pag-release po tayo ng mga pagpapalat sa buhay ng ating po mga bisita ngayong araw. Sige po tayo pwede na namin tuloy nga po Panginoon, nagpupuli nagpapasalamat po kami sa buhay ni Marian, kay Jackie po Panginoon. Salamat sa kanilang pong buhay na amin pong nakasama ngayong araw po na ito sa aming pong ginawang pananumbahan. Nadalangin po namin, nawa, hindi po yung kulang at hindi na sila po ay aming pong nakasama, kundi ito po yung maging simula po Panginoon na palagi ang po namin silang makasama sa tuwing araw po ng linggo sa aming pong ginagawang pananumbahan. Dalangin po namin ang pagpapala, ang pagpapala po Panginoon ay patuloy po na itong maranasan, pagkaroon po silang palagi ng kalakasan, na po mga physical na pangangatawan, kasabigan po Panginoon sa pakikinig ng iyong kabalan sa salita. Nabibigyan rin po sila po Panginoon na pagpapala po Panginoon sa kanilang pong pamilya, sa kanilang pong buhay, Panginoon ay patuloy na ang iyong mga salita na kanilang narinig o tumibo ito sa kanilang mga puso isipan at magsilbing kalakasan din po ito ng kanilang mga spiritual na buhay. Dalangin po namin ang iyong pagsama po sa kanila po Panginoon, ano man yung kanilang po mga ginagawa ay patuloy Lord na pagpalain niyo po yung buhay na aming po kung bisita po na ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan, welcome po natin ang aming mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po Panginoon, nagpupuy, nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng aming pong naranasan ngayong araw po na ito. Sa aming pong ginagawang pagpupuri, pagsamba, salamat po Panginoon at ikaw po ang siya magpatuloy na nagbibigyan po namin ng kapurihan po Panginoon sa lahat ng aming pong ginagawang pagsamba. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord, na ingatan niyo po yung bawat isa po sa amin. Lalo tigit po Panginoon, yung mga dinako niyo po, yung mga patiran, yung dinako niyo po ng ligtas sa lugar po na ito. Lord, dalangin po namin na sa aming pong pag-uwi, ngayong pagsama, pag-iingat ay patuloy po namin itong maranasan. Mag-isa amin po mga kapatid po Panginoon, ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, dalangin po namin na patuloy na pagsama po sa kanila, pag-iingat, kalakasan, ang kanilang mga physical na pangkatawan, ay patuloy niyo po ang parada sa buhay ng aming po mga kapatid na ito na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ngayon din po Panginoon, yung mga pastors na ginagamit niyo po para po sa magbahagi ng mga banal na salita dito po sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Ang buhay po ni Pastor Dan, Pastor Erwin po Panginoon, maging kay Pastor Raul, maging kay Pastor Rodel po Panginoon na ginagamit niyo po upang mabahaginan po kami ng mga awitin, mga papuri, pagsamba po Panginoon sa buhay ng aming po mga pastors po na ito na ginagamit niyo po sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Lord, dalangin po namin na patuloy po silang pagkalooban, kalakasan ng kanilang mga physical na pangkatawan, lalo tigit po Panginoon, mga biyaya po papala, dahil pa sa kanilang mga inaasahan, ay patuloy po maranasan ng aming po mga pastors po na ito. Patuloy na
maging yung mga kapatid po namin na hindi po namin nakasama, Lord, dalangin po namin na patuloy po silang palalahanan, patuloy po silang pagkalooban, ng kasabihan po, Panginoon, para po sa mga gawain na ito ng araw po ng linggo, ay makasama po namin sila sa ating binalong pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama niyo po sa aming po kalagitnaan habang kami po ay nagpupuri, sumasamba, nagkikinig ng kabanal na salita, at patuloy po sa kabuuan po ng gawain po namin na ito ay yung patuloy na pagsama po, Panginoon, ay patuloy po namin ito naranasan. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo po namin patuloy ay binabalik yung aming pong mataas na pagpupuri, pagsamba po, Panginoon, at ikaw lang po ang siyang mandakila sa aming pagpupuri. Ingatan niyo po yung bawat isa po sa aming pong pagdako sa aming pong mga tahanan, ay tatnan din po namin yung aming pong mga mahal sa buhay, na lalo din po yung galak sa aming po mga puso. Salamat po, Panginoon. Naway taglayin ang bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santo Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang po sa lahat. Yan, nawa po ang bawat isa ay napagpala sa umaga na to. Yan, bago po tayo nagsimulan, nag-isip po tayo, yan, kamayan po natin ang bawat isa at mag-declare tayo ng pagpapala. Selfie!